Hi guys, so ngayon ay uuwi tayo sa pinaka-farm namin. So as you can see, ito yung dadaanan natin ngayon. And it will gonna take us like 1 hour to 1 hour and 30 minutes walk. So join with me as we explore and witness the amazing landscape, beauty, papunta sa aming farm. So let's go! So na-observe ninyo, mostly sa mga hanap buhay ng mga tao dito is ang pagtatanim ng mga mais. And yung nadaanan natin kanina are rubber trees. So yun yung mga pangunahing hanap buhay ng mga tao na nandito. So mostly farming talaga. As you observe the landscape, it's perfect for agriculture. So I can still remember the moment na dati, kadlang din namin to. So as you can see, hindi concrete yung daanan. A very rough road wherein ang mga tao at ang mga hayop such as karabaw, baka, kabayo, ito din yung dinadaanan nila. Especially those who are living doon sa kanilang mga farms. So yung mga crops nila such as corn, peanut, or ano pa man. So dito ang daanan nila papunta na ito transport nila doon sa highway which is ang San Vicente. So yun yung pinaka nearest na area na idadrop nila ang kanilang mga crops at doon ipipick up ng mga sasakyan papunta doon sa poblasyon or doon sa isulan. Doon nila ibebenta yung kanilang mga crops and all. So it saddens me na makikita na ilang years na nakalipas but still ganito pa rin. This is exactly ang daanan ng mga tao at mga hayop. Actually, ang mga tao dito ay masisipag but you know, nakakawalang gana magtrabaho if the situation is still the same. There is no such thing as farm to market road. Mas nahihirapan mag-transport yung mga tao, especially those farmers coming from their farms doon sa loob mismo. If and only if mabibigyan lang na mabuting access yung mga farmers natin from their farms papunta doon sa mismong dropping point ng kanilang mga crops, you know, mas malaki ang maiaambag nila because doon mismo sa mga farm areas malalapad yung mga available na mga lupa na pwede pa sanang sakahan ng mga tao, but because of no presence of farm to market roads dito na area, so bihira lang yung patuloy sa pagtatanim ng kanilang mga crops. Kasi nga, in the first place, mahirap yung pag-transport ng kanilang mga products, mahirap pag-transport ng kanilang mga produkto galing doon sa farm papunta doon sa dropping point. So, malulugi sila at the same time, mas mahihirapan yung mga hayop and sila din mismo sa pag-transport ng mga seeds. So it's almost 30 minutes na walk and finally na-reach na natin yung almost kalahati ng ating pupuntahan dun sa farm namin. So makikita mo, so dito tinatanim yung palay, yung tinatawag nating upland rice. By the way guys, there's no access of electricity doon sa pupuntahan natin and that's one of the major problems na currently na-encounter ng mga tao na naninirahan doon sa loob. So, dapat kung pupunta kayo, pag pupunta kami doon sa farm, dapat meron kami mga power banks, at the same time fully charged ang aming mga gadgets. And though meron naman namang solar, but it's not enough para saksakan ng mga phones namin. And yung purpose ng solar is for the ilaw lang. Ilaw ng tahanan. So yung naririnig niyo is agos na malaking ilog doon
papunta sa aming farm. But it's possible naman. Pero may mga instances, lalo na pag malakas yung ulan, so bumabaha siya, not possible. So ibig sabihin, ang mga tao na naninirahan doon sa loob is nag-stay na lang doon sa San Vicente. And once na possible na yung area, saka pa sila uuwi doon sa kanilang mga bahay sa loob. Dapat kompleto because this will take 1 hour 30 minutes na walk just to buy your needs doon mismo sa wrapping area. So this is the ilog. So ngayon passable pa naman siya. And it's so cold. So wala siyang tulay. Ibig sabihin, ang mga kayo and yung mga residente is tumatawid dito para lang nakapunta doon sa kanang pupuntahan sa Dapping Point na doon sa farm area. So after almost 30 minutes na walk, we're finally here. And just to share with you guys, in our farm, we do have this amazing, beautiful waterfall. So ito yung isa sa mga tanim dito sa farm namin. It's a corn. So as you can see, madami pang mga available na area na pwedeng taniman ng crops such as corn, peanuts, and other agricultural products. So this is our lanzones, as you can see. This is fresh from the farm. This is literal only picking. So we are lucky because our grandparents planted this lanzones.